dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Basa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan kay Mayor Baste. Kita nyo mga kababayan? Isang karangalan daw, Baste. Putang ina, Baste. Pagka ikaw hindi lumaban, ewan ko na lang. Tandaan nyo mga kababayan, ha? Pag hindi ho kumagat sa hamon si Baste, siya naman ang naghamon, aba mga kababayan, alam nyo na ang ibig sabihin. Ibig sabihin, mga kababayan ko, si Baste ay totoo ng bading. Di ba? Pangalawang hamon mo na yan, Baste, ha? Tignan nyo mga kababayan si Baste, oh. Sabi Baste, oh. Siguro, mga kababayan, iniisip, dako siguro ang batuta. Nag-iisip mga kababayan. Baka nag-iisip po si Baste, no? Ng batutay. Pero ako'y sabog na. Alam ko ang... Tingnan! Hoy, wag kayo mga kababayan, wag kayo. Ito ho yung gusto nilang maging presidente pag na-impeach si Sara Duterte. Ha? Ito daw ho yung gusto nilang maging presidente pag pag na-impeach si Sara Duterte. Ito ho, tingnan niyo yung tsura, ho. Grabe, no? Mukhang ako mga kababayan, tingin ko. Kasi alam nyo, yung mga nakapaligid sa akin, mga bakla din eh. Pero mahal ko sila. Ha? Para bang talagang sanay na sanay no? Tingnan nyo mga kababayan, no? Tama't mali, pero ako'y sabog na. Hindi natutulo, pero alam mo ba? Grabe na! Alam nyo yung... Alam nyo, kulang na lang gumano eh, oh. Gumaganon-ganon, no? Miss Universe ang datingan ko. Miss Universe. Grabe. Ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo naman mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Kayo nga magdesisyon? Bakla! Lalaki! Sa mga magdidesisyon, sa tingin nyo, kayo matumingin. Bakla ba si Baste o lalaki? Kapag ka ho bakla, press 1. Kapag ka lalaki, press 2. Dali na! Comment nyo na. Nalabas na po ng bahay, ako'y sabog na. Grabe, no? Grabe, no? Ako tingin ko lalaki. Mga kababayan, sorry, ako tingin ko lalaki si Baste. Tingin lang naman, di ba? Tingin ko lalaki siya. Lalaki ang gusto niya. Walang yara, Baste. Napatawa mo kami, tapos maghahamong ka pa. Diba, no? Lalaki talaga gusto. Eto na, mga kababayan ko. Punta na ho natin tong pag-aasikaso ng pamahalaan sa pagpapa-uwi dito po sa talaga naman, sikat na sikat ho ngayon, nakasama ng mga magnanakaw. Mga kababayan, pasok! Saldico Home. Ayan na mga kababayan ko. Eto na ho, mga kababayan Bring Saldico home, mga kababayan ko. Mga kababayan, kayo na humusga. Di ba? Eto na ho, mga kababayan.
pag umuwi si Saldico, alam nyo na kung ano mangyayari, di ba? Marami hong kakabahan, marami hong hindi na alam kung anong gagawin, at marami hong biglang mangingibang bansa para daw sila ay magpa-check up dahil may sakit. Nakuha nyo, mga kababayan? Marami hong ganyan na magsasakit-sakitan. Di ba? Maraming sasabihin paalam ako kasi inuubo ako. Mukhang malala na yung sakit ko. Ganon, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, ha? Pasok. Mga nag-withdraw na daw sa bangko. Bring Zaldico home. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa puganteng si Zaldico. Nakakulong siya ngayon sa Czech Republic matapos mahuli ng walang dalang travel documents. Kinita nyo? Express report ni Maricel Hadid. Matapos mahuli ng walang sapat na dokumento daw, mga kababayan. Sa talino ho ba ni Zaldico alangan naman na pumunta yan na walang dala-dala, di po ba? He is behind bars. He's within our grasp. Idinitalya ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagkakaaresto sa puganteng si Zaldico sa Czech Republic. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa pag-uwi sa dating kongresista matapos umanong harangin dahil walang dalang papeles para makapasok sa naturang bansa. Kita nyo, mga kababayan, sa talino ho ni Zaldico, sa husay ho niyan, sa mga pasikot-sikot ng mga katarantaduhan, naniniwala talaga kayo na papasok sa isang bansa na walang sapat na dokumento? Sipin nyo maigi, mga kababayan, Huwag ho kayong magpapalinlang. Oo. Ako naniniwala ako rito. Oo. Ito ho ay meron hong ibig sabihin. Ito ho ay sinadya ito. Ako, mga kababayan, naniniwala ako sa aking sariling opinion, sa aking literal, si Mad. Naniniwala ako na sinadya ni Zaldico. Sabi ni Secretary Remulla, galing sa Portugal si Ko at hindi raw dala ang kanyang golden visa na pumunta sa Czech Republic kaya inaresto. Kita niyo, mga kababayan ko? Kayo ho, isipin niyong maigi. Maaari ka ba namang umalis na wala kang dala-dalang visa? Sige nga ho. Isipin niyong maigi yan. Ay, hindi ho ako naniniwala dyan. Maraming pera si Zaldico. At saka ho si Zaldico, may mga ala-ala yan na taga-ayos ng kanyang mga dokumento. Laging nagpapaalala. Laging may kasamang sekretary, alalay. Ako nga ho dati, mga kababayan bago ho magpandemya, tatlo alalay ko Di ba? Bago ho magpandemya, tatlo alalay ko. Isang driver, isa sa harapan, at isa sa tabi ko, sa passenger seat. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Ay makikita nyo dyan sa mga lumang-lumang mga video. Si Zaldico pa kaya? Isipin nyo maigi yun. Huwag nga tayong magpakabobo. Ulitin ko yung aking opinion dyan. Mukhang sinadya ni Zaldico yung pong pagpapahuli diyan po sa Czech Republic sa Prague. Ang Prague po ay nakapaloob sa Czech Republic. Parang ang Prague ang sentro nila tuloy. Sa panibagong pahayag ni Pangulong Marcos ngayong umaga, sinabi niyang naharang ang dating kongresista sa German border matapos makalusot sa Czech Republic kaya pinabalik siya at doon na ikinulong. Nakita niyo, mga kababayan ko? Nakita niyo? Ayon kay Remulla, kumikilos na ang Department of Foreign Affairs para mapauwi dito sa Pilipinas si Ko. Patay na, mga kababayan. Kumikilos na ho ang Department of Foreign Affairs para ho mapa-uwi na ho si Zaldico
na idol ni Jayjay Sales. Ay! Oo. Ha? Oh, di ba Jayjay? Ito na mga kababayan ha. Si Saldico, bigyan ko lang ho kayo ng isang trivia. Ito ho ay sanggang dikit. Oo. Ha? Halos magkadugtong ang bituka at pusod ni Martin Romualdez at ni Saldico, mga kababayan ko. Sanggang dikit. Nakuha nyo? Sanggang dikit yan ha. Oh. Kaya nga ho, hindi ho natin nariringgan ng pambabatikos si Martin Romualdez dine kay Saldico. Wala hong ganon, pambabatikos. Oh. Meron na ang embassy staff at meron na ang police attaché. But wala pa kaming video to, wala pa kaming pictures. DFA is a very competent agency, kaya-kaya na lang ginagawa nila, and I think they will do a good job in bringing him back. Pagkalapag dito sa Pilipinas, ito-turn over daw si Ko sa Philippine National Police at isa sa ilalim sa ilang proseso bago paharapin sa Sandigang Bayan. Nakita nyo mga kababayan ko ha? Walang bail yung kaso ni Saldico. Walang bill yan. Oo, ha? Walang bill yan. Oh. Sige, tuloy. Kamustahin mo, Jayjay, si Ninong Martin natin. Tanungin mo kung okay pa ba siya. Baka mamaya kung ano nang ginagawa niya, ha? Kawawa naman sila Takero, tsaka sila Mima, tsaka sila Nyulo. Baka biglang iwan bigla sa ere. Baka biglang tumakas siya na, magtago Kinasuhan ng graft and malversation ng dating kongresista kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Nako! Naglabas na rin ng Grabe no mga kababayan, 289 million pesos ang mga kinikickback nila o mga kababayan ni daang milyon, bilyon. Tapos po mga kababayan, yung binibigay ho sa mga tagapagtanggol para bumango yung pangalan ng idol ni Jayjay na si MR, mga kababayan ko, magkano? Barya lang para ipagtanggol? Wag na, no? O, tuloy. arrest warrant laban sa kanya at kinansela ang kanyang Philippine passport. July 2025, pumunta siya sa Amerika at hindi na bumalik sa Pilipinas matapos madiin sa flood control scandal. Si Ko kasi ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas sa pambansang budget. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang. November 2025, nang maglabas siya ng mga serye ng videos kung saan idinawit niya sina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa skandalo. Yan na mga kababayan ko. Sabi kasi sa akin, bolang kristal, Jayjay, wag sasama loob mo. Sabi sa bolang kristal, sa panaginip ko, utos daw yun ni Martin. Idamay mo si BBM. Damay mo. Pag gumawa ka ng video, damay mo si BBM, ha? Oo, para hintuan tayo. Damay mo. Kasi hindi tayo ihintuan yan. Takutin mo. Sabihin mo, kasama si Bongbong Marcos na nakikinabang sa mga mali-maleta. Sabi sa panaginip ko yun, ha? Utos ni Martin Romualdez sa panaginip ko na si Saldico daw, napilitang magsalita na idamay si Pangulo dahil nga daw utos ni Martin Romualdez. No, kaya nga sinasabi ko, sino pipiliin nyo? Sino ang pipiliin mo? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? O si Martin na magnanakaw? Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Pulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa eskandalo. Si PBBM daw ang nag-utos sa kanya ng budget insertions, bagay na itinanggi ng Malacanang. Kita nyo? Babalita mula sa Nakita nyo mga kababayan ko? Magkakaalamanan na! Ito na naman mga kababayan. Meron na naman mga pal, Siyempre, katulad kagabi, meron na naman bagong post. Si Greco Bellica, nahula ni si Saldico. Pagsalitain nyo yan at papirmahin. Dahil kayong mag-ama, o kita nyo at magpinsan, ang tinuturo niyan.
don't let him die or you will be blamed. Pinaliwanag ko na ho ito. Don't make him recant cause people already know. Bobo. Tinatangan nyo kasi yung mga tao eh. O eto naman yung kay mga kababayan ko. Kaya sino to? Si Harry Roque. May bago. Kita nyo mga kababayan. Harry Roque, desperado na talaga to eh. Sabing gano'n, no? Fake news daw. Fake news alert. Saldico, Saldi has not been arrested. Kita nyo mga kababayan ko? Ay kung ano-ano lang sinasabi nila. Saldico has not been arrested. Hindi pa raw ho naaaresto si Saldico. No Filipino was apprehended in Prague. Wala pa raw hong nahuhuling Pilipino sa The Hague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Kita nyo, liwanag na ho. Mayroon na hong media ang pumunta ron at binalita na. Sabi nga po sa media, mga kababayan, ano't anumang oras makaraan, tulad ng sinasabi ko sa panaginip ko, ay magbibigay na sila ng kanilang statement at mapapauwi na ho ito hong si Saldico. Ngayon, ano naman itong pinagngangal-ngal ni Harry Roque? Mukhang natatakot na eh. Mukhang susunod na si Harry Roque, no? Ay, nako mga kababayan. So yan, mga kababayan, ang ating balita. Sana ho ay nag-enjoy kayo kahit na ho ako ang pinakawalang kwentang vlogger nyo. Alam ko namang nagpipilit lang ho kayo rito, na manood kasi alam ko namang pagkatapos ng live ko, mga malulungkot kayo. Pagkatapos ng live ko, malamang galit na galit kayo. Mga kababayan, inuunahan ko na kayo, tumihingi na ho ako ng dispensa at kapatawaran. At dahil dyan, isa lang ang masasabi ko, maraming salamat po sa inyong suporta. Baka naman pwede, sa inis, galit, ngit-ngit nyo, panggigilan nyo yung like button. Pakipindot ho, dyan no, ninyo ibuhos yung galit nyo. Muli mga kababayan, maraming salamat at magkita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike!